Maayong adlaw tutok mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O ito pala yung kabuangan na ginawa ko dito sa may bukid kasama si Bunso ho. Inikot namin ang aming bukirin at ang lahat ng mga nakita namin ng mga gulay-gulay ay ginprito namin. O diba sa previous video ko kung napanood mo iyon, nagluto ako doon ng fried langka or langka joy. Ngayon gagawa na naman tayo ng mga joy-joy na yan gamit ang mga gulay na aming makikitaan dito sa bukid. Lumipad na kami ni Bunso dahil halong katon namin ang buong bukirin namin. Oo, lumipad ang aming team kahit na nagtatagiti ang init dito sa bukid. Baw maya-maya pa dito tutok mga inday, may nakita kaming dahon ng kamuti dito sa may gilid ng istaka ho. Nalilipay kami dahil meron na kaming isang maluluto. O dahil yung goal natin sa video na ito ay makakagawa tayo ng fried gulay, yung mga naprito bala ng mga gulay. Oo, kung pupunta ka naman sa may palengke, may makita ka doon ng mga fried chicken na tinitinda. O tinatawag nila yan na chicken joy. Kay itong mga lulutuin natin, kay i-fry din natin ito gaya ng chicken joy na yan. Tatawagin din natin itong dahon kamuti na na dahon kamuti joy. Tapos nagpatuloy pagid kami dito to mga inday sa paghahalungkat ng mga buho-buho basa-basa kag higad-higad dyan. Hasta nga natagpuan man namin itong mga alugbati na tanim ni mama dito sa may dito ho. Itong alugbati ay gagawin nating alugbati joy. Diba may tanim kami dito ng mga talong dito sa bukid to mga inday. O kag dahil sa mga init na yan ay nag-agil-ilon ang mga mukha nila at itsura nila. O dire ang mga talong namin to mga inday ay may mga putot pa na mga maliliit na bunga na naiwan dito. Pinangkuha ko sila dahil itong mga putot na talong na ito ay gagawin nating talong joy. Samtang ako'y namumuksi ng mga putot ng bunga ng talong dito to mga inday, may nakita man dito si Bunso na putot ng kalabasa dito sa may ubos-ubos. Dirigin tawag ako sabi niya nung may kalabasa dito. Sabi ko baw sampat gid iyan hihimuin at ng kalabasa joy. Ngayon naglibot-libot pagid kami totoo mga inday kay daw wala nagid kami sang may makita dito ng mga gulay-gulay sa tabi-tabi. O kahit na mga kangkong kag lupo-lupo dyan ay wala nagid may isa dito na natira ngayon. O pag tumingin ka dito sa may paligid ng mga inday, itong mga hagunoy na lang ang mga nabubuhay dito. Alangan man na gagawin natin itong hagunoy joy. O hindi naman iyan makakain ang hagunoy. Oo, ginagawa lang naman iyan na pang-uli ng kilala mo kapag magtatanim siya ng bumba doon sa may katubuhan. Baw nakalabot na kami dito sa may kamalig ni Angkol sa Niboy sang pangita ng mga gulay-gulay to mga inday. Oo, yung mga kasiutan kasi ng mga tulad nito to mga inday ho. Marami kasing mga tumutubo ng mga tanim-tanim dyan. Tigi pang tingnan namin hasta nakalabot kami dito. Dahil naghahanap kami basi bala kung may kangkong dito or ano-ano pa dyan. Pero kay wala gito mga inday. Dito may nakita kaming takway. Oo, yung ambot kung anong tawag nito sa inyo dyan. Yung mahaba bala na daw parang ugat ng gabi or taro. Oo, kay gulay man ito to mga inday. Piprituhin natin ito at gagawin natin itong takway joy. Baw daw parang si Dora and Boots kami ng Bunso ko dito to mga inday sa paglilibot-libot namin dito sa buong bukid mo hanggang sa nakarating man kami dito sa may kabilang bukirin na dito banda ho sa mga kaibigan ni Papa na nagtatanim din ng mga gulay. Tapos nakita man namin dire ang ampalaya na tanim ni Nung Bongbong. O pumunta kami sa may kanyang kubo dito ho at tinawag namin siya kung nasaan siya. Nagbalay. Ngunit wala mang taho dire sa kanyang kubo. O gusto sana naming magluto ng ampalaya joy. O para matikman taman balang pait ng ampalaya blaho. Oo, yung pait bala na ampalayain kanya bigla habang mahal na mahal mo pa siya. Dire nagdiretso na lang kami sa may ubos-ubos ng kubo to mga inday ho. Dire nandito sila ni Kuya Aming kag si Uncle Artem yung nagkain bala ng malunggay sa previous vlog ko nagpa-challenge ako. And go! Ang pangabuhi sa ama, laka ang pamalay kayo sa karsada. O dire nag-istoryahanay kami. Sabi ko wala naman pala sinong Bongbong dyan sa kanyang kubo. Hihingi sana ako ng kahit isa lang na ampalaya. Ang sabi ni Tito nito na dito nagtatayo sa may dapugan, sabi niya, kuha ka lang dyan kay ako na lang ang bahala na magsasabi kay Bongbong mamaya ipapaalam ko sa kanya. Bawti nalilipay ako dire nang hingi pagid ako kay Nung Aming to mga inday ng sitaw niya kahit na 4 lang na bunga ng sitaw blahaw. Pumayag man sinong Aming dito. Ayun, salamat. Dumiretso na kaagad kami dito to mga inday sa aming pagbalik dito sa ampalayahan ni Nung Bongbong to mga inday. Kumuha kami ng isa na bunga dito tapos dumiretso pagid kami diri sa may kabalatungan ni Kuya Aming. Namumuksi ako dito ng 4 na bunga lang. 4 lang man ang aking ginlisensya mo. Tapos bumalik na kami diri sa may kubo para linisin ang lahat ng mga dala namin na gulay at inihanda na ito lahat para prituhin. Okay, so time lapse starts now!
Ambot kung ano maniguro ang magiging lasa ng mga joy-joy natin mamaya mong. Dire ginpang balatan ko na danay mga takway to mga inday, habang si Bunso naman ginpang hiwa-hiwa ya sa manipis ang ampalaya. Kay sabi ko sa kanya, hiwain mo lang ng manipis ang ampalaya para mabilis maluto. Baka kasi kapag makapal iyan, baka sunog na yung coating natin, pero yung ampalaya sa loob ay fresh pa rin. Di mapait iyan ya, mapait pa yan sa mga nakaraang na hindi mo na maibabalik. Pagkatapos naming maghiwa-hiwa kag mga lilimpyuhan ang lahat na ito to mga inday, gumawa na ako dito ng mixture na dito natin ipapaliguan para may coating yung ating mga joy-joy mamaya. Nagmikos-mikos ako dito ng mga harina na all-purpose flour, cornstarch, fried garlic, pepper, itlog, tubig. Basta yung mga pang-mikos-mikos na ingredients ng chicken joy bala. Alam mo na yan dahil cooker ka din, di ba? Di rin natapos ko nang magmikos-mikos ng insan na yan to mga inday. Baligin pang prito ko pala muna dito to mga inday yung mga matitigas na mga gulay kahit na madali lang para medyo bala na maluluto-luto din sila bago natin nalagyan ng coating. Kasi yung coating natin ay madali yan maluluto. Samantalang yung mga matitigas na gulay na iyan ay matagal iyan maluto. Lalo na itong sitaw, tinikman ko ito noon. Parang hilaw na sitaw lang yung lasa niya sa loob mong. Iba kasi yung lasa ng half-cook na dumaan sa pagkalaga sa tubig ng mga inday kaysa sa mga half-cook na ginprito lang sa mantika. Kaya ayun, niluto ko ng kahit madali lang sa mantika muna Pagkatapos kong magprito ay sinunod ko na ditong ilagay sila sa mga mixture na ginawa namin kanina itong mga inday. Bali yung unang piprituhin natin dito ay itong takway. Di ba? Meron na tayong takway joy. Tapos ito namang sitaw. Tapos yung ampalaya naman dito itong mga inday, nasunog pang ampalaya kay sobrang laki ng aming apoy dito. Dapat medium heat lang iyan kasi yung panggatong namin dito itong mga inday ay mga kawayan. Di kami makapag medium heat niyan pero medium heat lang yung pagluto dapat niyan. Katikim ka na ng fried alugbati Tapos binudburan na namin dito ng cheese powder itong mga inday. Dahil nag-iimbento tayo ng recipe ngayon, itong dala ko na mayonnaise na ginhamuan ko ito ng cheese powder para maging sausawan mamaya. Tapos nagtimpla din ako dito ng suka na may sibuyas para may pang choice kung gusto mo kung anong iyong sasawsawan. Dahil wala kaming ulam mamaya, ngayon ito yung mga joy-joy na itong ating ginawa ay ito yung ating uulamin. Nandito pala ngayon si Papa itong mga inday dahil kanina noong nangunguha ako ng dahon ng saging, dumating man dito si Papa sa bukid na may dalang traktura dahil mangangahoy daw siya maghahakot siya ng mga tuyong kahoy. Sabi namin timing gid ang pagdating mo ba? Dali sumabay ka na lang sa pananghalian namin dito, may luto kami dito ng mga joy. Gintikman niya ditong isa itong mga inday. Araw, ng dahon. Lugbat. Balatong na. Tan ba? Bakta na sa. Dahon na lugbati. Ano na sa pa? Ito. Ano na sabi? Manunggal. Manunggal. Hindi niya pa nga natukoy na ampalaya iyan ang sa loob. Ang sabi niya manunggal daw. Sana na enjoy kayo sa kabuangan ko dito ngayon itong mga inday. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat!